Welcome back everyone to ESD Tutorials and welcome sa ating Python tutorial series. So, ito ang episode 2 para sa ating Python tutorial. Then, last time, tinuro ko sa inyo kung paano ba i-set up sa inyong laptop or PC yung Python. And kung wala kayong laptop or PC, pwede nyo i-set up yan sa inyong smartphones. So, ilalagay ko na lang sa description yung mga link nung aking setup and installation tutorial para kung hindi nyo pa nasa-set up sa inyong laptop, PC, or Android phones ay may setup nyo na at para masundan nyo ang ating Python tutorial. So, para sa ating episode 2, tuturo ko sa inyo ang variables. So, bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong videos or sa mga bagong episode na aking i-upload. And huwag nyo kalimutan na pindutin yung munting bell dyan sa gilid para manonotify kayo kapag nag-upload ako ng mga new videos. So, variables. Ano nga bang variables? Variables are container or reference of an information or data in a computer. So, siya ay lagayan ng mga data sa madaling salita. Sa Python, meron tayong 3 common types of data or variables. Ito yung mga 3 common data types. Sa Python, unang-una is string or text. Ito yung mga text. Integer or int, yung whole numbers, then pangatlo is floating point or float. Ito naman yung mga decimal numbers. So ayan yung tatlong common data types sa Python. Unang-una is string or text. Pwede yan yung mga name. Example ng name is 1. Then last name, De La Cruz. Or pwedeng whole name. Then pwede rin siyang combination of numbers and letters. Example, ABC 1, 2, 3, or may symbols secret.123. So ayan yung string. Or pwede rin siyang mga numbers, pero babasahin tong numbers as text. So kapag string yung number, like katulad nito, hindi siya pwedeng gamitan ng mga mathematical operation. So, sa string, pwede rin siyang whole paragraph or whole sentence. The lazy dog jumps over the head of lazy fox. Jump over the head of the fox. Sorry, di ko natanda yung pinaka-whole sentence niyan. Basta yan, pwede rin siyang sentence or pwede rin siyang paragraph para sa string. So, gawa tayong new file dito para may pakita ko sa inyo. Save natin siya as variables.py Python. So, sa Python, para makakapag-declare tayo ng variables, unang-una, name of variable. So, ano bang name nung container na paglalagyan natin? Example, ito name. Then, susundan natin siya ng equals. Then, single quotation. So, mamaya papaliwanag ko yung single quotation na yan. Then, kung ano yung data na nilalaman niya. Example, 1. So, ayun nga, double quotation. So, para mabasa ni Python na string siya or text, kailangan natin siyang i-enclose sa single or double quotation.
So, katulad nito, example, yung first name natin is 1, naka-enclose siya sa double quotation. Then, yung last name natin is De La Cruz, naka-enclose naman siya sa single quotation. So, sa pagde-declare ng variables, una-una, sa first name, ano nga ba yung rules ng pagde-declare ng isang variable name? Tawag dito variable name. Unang-una, kailangan wala siyang spaces. Example, first name is equal to 1. Error siya. So, try natin. Papakita ko sa inyo. Try natin muna tong first name. Print first name. Save natin. Press F5. Select Python file. So, ayan. Pinrint niya si 1. So, ngayon, lagyan natin naman ng space. Save natin. Press F5. So, ayan. Dito pala makikita nyo na. Ayan, may red line na siya. So, pag niran natin siya, error. So, ito makikita nyo, syntax error, valid syntax. So, ayun. Unang-una, bawal na may space yung ating variable name. So, kung gusto nyo ng division para maipakita na first space name, pwede na tayong gumamit ng dash or underscore. So, try natin ang underscore. Save natin siya. Press F5. Tingnan natin kung mapiprint ba siya. So, naprint siya. So, yun. As pwedeng kapalit ni space, pwede tayong gumamit ng underscore. Try natin si dash. Kung gagana ba siya. Save natin. Press F5. Select Python file. So, hindi nagana sa Python yung dash. Sa ibang programming language, nagana yung dash. Pero kay Python, hindi. So, pwede tayong gumamit ng underscore. So, try natin kung gagana ba ang dot. Save natin. So, ayan, makikita nyo red line means hindi na yan gagana. So, ang pwede natin gamitin na symbol is dash lang, underscore lang, sorry. Save natin. Then, pwede rin tayong gumamit ng numbers sa pagde-declare ng variable name. Example is name1. Save natin. Press F5. So, ayun, makikita nyo dito, nag-print si 1. Clear lang natin to. Sa pagde-declare din ng variables, kung bawal yung mauuna yung number. Katulad yan. Nakikita nyo, red na siya. Error na siya. Try natin. Print. So, ayan, error siya. So, bawal na bawal yan. Pero, pwedeng may una yung underscore. Save natin. Press F5. So, ayan, nakita nyo, nag-print si 1. Then, try natin naman gumamit ng capital letters. Sample name. Nagana ba si capital letters kay Python? Yes, nagana siya. So, ayan, magpiprint siya. 1. Then, siguro, tinatanong nyo kung magkaiba ba yung name na capital letters sa name na small letters. Tatry natin siya. Print din natin si small letters. Save natin. Press F5. Select Python file. So, ayan. Nakita nyo. Nasa taas si name na capital letters. Nasa baba si name na small letters. Which is ang laman ni Pedro. Ang tawag dito is case sensitive. Ibig sabihin, once na may naiba ng case dyan, example ito, capital letters. Then, dito naman sa pangalawa is name na may capital E naman. Magkaiba na siya ng variable name. Matik na magkaiba siya. Babasahin siya as different ni Python. So, case sensitive ang tawag doon. Try natin. Select Python file.
So, ayan, nakikita nyo. Iba yung value ni name sa value ni name na may capital E. So, ayun yung tatandaan nyo sa variable name, sa pagde-declare ng isang variable names. So ayun yung string. Try natin mag-declare ng alphanumerics. Example is username is admin123. Save natin. Try natin print si username. So, ayan, makikita nyo, nag-print siya, admin123. Then, try natin yung may symbols. Equal to secret.123. Lahat ba ng symbols pwede nating i-print gamit si Python? Yes, pwede. Pwede may ganyan. As long as string siya, babasahin. Print natin. Select natin si password. Save natin, plus F5. Select Python file. So, ayan, nakita nyo, pinrint niya si percentage and si hashtag and si dot. So, sa string, pwede rin siyang pure numbers. Sample numbers equal to 1, 2, 3, 4, 5. Save natin. Number. So, ayan, pinrint niya si 1, 2, 3, 4, 5. Pero, babasahin lang siya as text. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng string na numbers sa integer na numbers. So, proceed tayo kay integers. Integers or int. So, ito yung mga whole numbers like 24, 12, 24, 54, negative 5, 0, negative 100. So, ayan. So, try natin declare. Example is age is equal to 16. So, eto sa pagde-declare naman ng integers, hindi na natin siya kailangan include sa double quotation or single quotation. I-declare lang natin yung number, kung ano yung number mismo. So, ayan, age, year is equal to 2020. Difference, example, equal to negative 500. Try natin print si age. Save. Press F5. Select Python file. Ayun, pinrint siya si 16. Print naman natin si year. Press F5. Select Python file. 2020. Print siya. Difference. Save. Press F5. Select Python file. Negative 500. So, nag-print siya. So, ayun lang yung integers or int. Simply as whole numbers. Pwedeng decimal, pwedeng negative, pwedeng positive. As long as whole number siya. So, para sa ating floating point or float, ito na yung mga decimals. Example, 100.50, negative 100.50, 5, 0, pwede rin siya as float, 5.5. So, ayan yung mga float or floating point. So, paano tayo magde-declare ng floating point or float? Example, money is equal to 100.99. Like integers, hindi na natin siya kailangan i-enclose sa single quotation or double quotations. Simply as that. Babasahin na siya ni Python na float. Change equal to negative 100.5. Try natin siyang i-print. Money. Save. Press F5. Select Python file. So, yan. Pinrint niya si 100.99.
Try natin yung negative, which is change. Save natin, press F5, select Python file. So, ayun, pinrint niya si negative 100.5. So, ganun lang yung pagde-declare ng string, integers or int, then floating point or float. So, sa assigning ng value, pwede tayong mag-multiple assignment. So, ano yung multiple assignment? Unang-una, ito, papakita sa inyo. Kada line yung, nakikita nyo, kada line yung pagde-declare natin. One line, one declaration. So, ganun sa Python. Pero, pwede tayong mag-multiple assignment. Ano yung multiple assignment? Hindi siya pwedeng ganito. Example, itong last name, nandito. Save natin. So, ayan, nakikita nyo, may red line. Pag tinry natin siyang i-run, kakaroon siya ng error. So, bawal tayong mag-declare ng ganyan. Kailangan line by line siya. Pero, sa Python, pwede tayong mag-assign ng one data sa maraming containers or maraming variable name. Example, ano ba? A is equal to B is equal to C is equal to 5. So, ito, variable name siya. Variable name din tong si B. Variable name din to si C. Equal sila kay 5. Try natin i-print si A. Press F5. 5. Ayun, lumabas si 5. Si B. Control S. Save. Press F5. Select Python file. Ayun, si B. Lumabas. Si C. Save. F5. Python file. Ayun. So, makikita nyo, lahat sila si A, B, C, ang laman lang niya is 5. So, pwede tayong mag-declare ng ganyan. Or, kung gusto nyo ng ganitong declaration, pwede yan. Pero, in a different way. Example, num1, num2, is equal to 100, then 500. So, pwede tayong mag-declare ng ganyan. Print natin si num1. Press F5, Python file. So, ayun, nakikita nyo, 100. Ito. Try natin print si num2. So, ito yung laman ni num2, 500. So, ayun, nag-print si 500. So, tanong, pwede bang mag-declare tayo ng ibang data types kasabay kapag ganito? Yes, pwede tayong mag-declare ng ibang data types. Example, name. Full name. Declare natin si Juan de la Cruz. Try natin siya i-print. Sa taas is num2, then sa baba is full name. Save natin. Press F5, select Python file. So, ayun, nakita nyo, nag-print si 500, then nag-print si Juan de la Cruz. So, ganun lang sa pag-assignment ng variables. Variable assignment tawag doon. Ina-assign natin yung data sa isang variable names. So, pangalawa, kapag naulit na si variable names, kapag nagamit na natin siya, example, si age. Gamit na natin siya kay 16. So, gagamitin ulit natin si age. Equal to 24. Sa tingin nyo, anong magiging value ng age? Dito, nagamit na natin siya. Na-declare na natin na 16 yung value niya. Then, dineclare ulit natin dito si age na 24. So, ang magiging value niyan is si 24 na. Kasi, pwede natin palitan yung value ng isang variables kahit na-declare na siya
sa pamamagitan ng another declaration. So, na-declare na natin dito na value niya is 16. Pag dineclare ulit siya, papalitan lang ni 24 yung value ni 16. Magiging 24 na yung value ni age. So, save natin. Equal to, select nyo Python file. Then, ayun, makikita nyo, 24. So, sa variables naman, sa pag-assign ng variables, pwede rin kayo mag-assign ng variables to variables. Katulad nito, A is equal to B, is equal to C, is equal to 5. Si age, pwede natin i-assign sa kanya yung value ni year. Sample, age is equal to year. So, sa tingin nyo, ano na magiging value ni age? Dito, na-declare na natin siya ng 16. Then dito, na-declare na natin siyang, si year, na-declare na natin 2020. So, pag pinarint natin siya, magiging value niya is kung anong value ni year. Kasi nilagay na natin yung value ni age kay year. So, kunyari, hindi pa na natin na-declare si age. Tapos, dineclare na natin siya na value ni year. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. So, ayan. Ang value niya is kung anong value ni year. So, ganun na sa pag-assign ng variables or variable assignment. Then, ngayon, papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba nitong text na numbers sa integers na numbers. Example, numbers plus text num1, palitan natin siya name, text num2 is equal to 6, 7, 8, 9. Try natin siyang i-add. Print natin siya. Print text num1 plus text num2. Sa tingin nyo, ano bang magiging value niya? Then dito, try natin siyang int num1 equal to 1, 2, 3, 4, 5 int num2 equal to 6, 7, 8, 9. Then print naman natin siya sa baba. Int num1 plus int num2. So sa tingin nyo, anong magiging value nito? Text num1 plus text num2. Then ano naman magiging value ni int num1 plus int num2? So, try natin siya. Press F5. Select Python file. Oops, sorry. Save muna natin siya. Control S. Then, run natin. So, ayun. Nakita nyo. Dito, kay text num1, dun sa string na numbers, pinagdugsong niya lang. 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9. Samantalang dito, pinag-add niya. So, para sure kayo, try natin, pag-add nga natin siya. 1, 2, 3, 4, 5 plus 6, 7, 8, 9. So, yun. 19,134. So, dito, 19,134. So, pinag-add niya lang. Sa int, kapag pinag-add nyo, syempre, addition yun, pag-add niya lang yung value nitong dalawa. Dito naman sa taas, sa string, ang tawag dyan, pag pinagdugsong is concatenation. String concatenation ang tawag doon. Pinagdudugsong niya. So, sa ibang programming language, pwede nating pagdugsongin yung string to int. So, kapag ganun yung ginawa natin, kung kunyari ito, int siya, magiging string na siya. Pero kay Python, hindi siya tinatanggap. Tingnan nyo, magkaka-error siya. So, yan, nagkaka-error. So, ayun. Ganun lang yung pinagkaiba niya kay string at kay integer. Ngayon, tanong, pwede ba nating ipag-add si float kay int? Yes, pwede siya. Example, add natin si year, which is an int, whole number siya. Then, i-add natin kay money. Dapat, ang magiging sagot niyan ay
2120.99. Press F5, select Python file. So, ayun, 2120.99. So, ayun, pwede natin ipag-add si integer kay floating point. So, ayun lang sa variables. Sa next tutorial, siguro tuturo ko sa inyo kung paano natin i-convert si string to integer. Kunyari, ito, number siya pero string siya. I-convert natin kay int. Then, ito, si int, paano natin i-convert as string. Then, ito rin floating point. Then, vice versa. So, ayun, sana may natutunan kayo. Huwag kakalimutang mag-comment kung may katanungan kayo. Then, like. And ulitin ko, hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Then, pindutin nyo yung munting bell dyan para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Then, share nyo din to sa mga kaibigan nyo or kaklase nyo para natututo din sila. So, thank you.